Mga kapatid, wala na yatang mas mahirap pa na trabaho sa buong mundo. Ito ay full-time job. 24/7 at walang pinipiling oras. Walang break, walang holiday, walang vacation leave. At kailangang gumawa palagi ng mga mahahalagang desisyon para sa bahay at pamilya. Pero kasabay niyan, kailangan din na halimbawa gawin ng maliliit na mga bagay. Linisin ang banyo, tanggalin ang bara sa lababo, etc. etc. O bago kumatok sa kapitbahay para iwanan ng bunso dahil kailangan lumabas para bumili ng gamot sa butika. At ang madalas na minamaliit pero isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa buong mundo ay walang sweldo. Ito ang pagiging may bahay. Housewife. Pero mga kapatid, ang madalas nating kinakalimutan ay sa bawat babae na pinipili ang maging housewife o may bahay ay may isang pangarap at talento na tinutupi at nililigpit na lamang para itago sa ilalim ng papag. Ang kanilang mga pinag-aralan ng ilang taon, ang mga potensyal at kakayahan, sinusupot na lamang sa bodega ng sakripisyo at limot. Dahil ang prioridad ay hindi na siya. Ang mahalaga ay hindi na ang sarili. Gaya na lang ng tampok na dula natin sa araw na ito mga kapatid, na pinagbibidahan ng isang may bahay mula Marikina, itong si Ofelia. Tapat at walang angal na ginampanan ni Ofelia ang kanyang mga responsibilidad bilang ina, bilang asawa, bilang may bahay, sa loob ng maraming taon. Pero isang araw ay gumising na lamang itong si Ofelia na may iba ng pananaw at pagpapahalaga sa kanyang sarili. At nagkaroon ng bago ring perspektiba kung ano ang kaligayahan at kalayaan. Happy graduation, guys! Cheers! Cheers! Ayos! Congratulations sa atin! Yan. Gagaling na. Sa wakas. Nilo, Oh, Nilo. Tawag ka ng girlfriend mo. Ophelia, bakit hindi ka sumama sa amin na mag-celebrate? Oo nga naman! Tara! Sige. Tara dito! Sige guys, mamaya na lang. Nilo, kailangan kitang makausap. Importante. Doon tayo. Okay, Bansa, ano ba alam mo ngayon? saglit lang ha. Guys, babalik din ako kagad. Sige. See you. Tara, Ophelia. Ano? Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Di ba sabi ko sa'yo, almost 2 months na akong delayed? Buntis ako, Nilo. 6 weeks na. Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro, Nilo. Buntis talaga ako. Ano nang gagawin natin? Ay, kung ganun bakit hindi tayo magpakasal? Total, parehas naman tayong tapos sa pag-aaral. Ano? Pero Nilo, hindi ganun kadali yun. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw ako magpakasal sa'yo, pero Nilo, hindi pa ako handa. Oo, pareho na tayong nakatapos, pero hindi pa tayo stable. Pareho tayong walang trabaho. Ano ngayon? Di maghahanap ako ng trabaho. Hindi pa ako handa, emotionally and financially. Pero buntis ka. Kailangan kitang panagutan. Mapapanagutan mo naman ako sa ibang paraan. Gusto kong maging legitimate ang anak natin. Gusto ko apelyido ko ang gagamitin niya. Ophelia, sige na. Pumayag ka na para to sa magiging anak natin. Total naman, mahal natin ang isa't isa. Mahal kita. Mahal mo ko. So, bakit tayo matatakot na lumagay na sa tahimik? Nilo,
ka ba napipilitan lang din? Hindi na mahalaga yon. Ang importante, hindi ka maging disgrasyada. Ophelia, huwag ka matakot. Ako ang bahala sa'yo. Sige, Nilo. Panghahawakin ko yung sinabi mo sa akin. Pa, pwede po ba namin kayo makausap ni Nilo? Sige. Maupo kayong dalawa dyan sa sopa. Ano bang pag-uusapan natin? Tito Emong, ano ko kasi, buntis ho si Ophelia. Ano? Ophelia, totoo ba? Opo, Pa. Si Nilo po ang ama. Abay, sandali nga. Kung ganun ano ang plano nyo? Ikaw, Nilo. Ano ang plano mo para sa anak ko? Pananagutan ko na po ang anak ninyo, Tito Emong. Kaya po ako nandirito para hingin sa inyo ang kamay ni Ophelia. Magpapakasal kayo? Ayos lang ho ba sa inyo yun? Alam nyo, ayos lang sa akin kung gusto nyong lumagay na sa tahimik. Nasa ustong edad na kayo. Nasa ustong pag-iisip na, pwedeng-pwede na kayo magtayo ng sarili nyong pamilya. Pero ang tanong handa na ba kayong bumukod? Handa na po akong pakasalan ng anak ninyo. At kahit na hindi ko po siya nabuntis ng maaga siya pa rin po ang gusto kong pakasalan. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo at nangangako po ako sa inyo na magiging mabuting asawa po ako sa kanya at magiging mabuting ama sa magiging apo ninyo sa amin. Ipaalala ko lang sa inyo na hindi biro ang kasal. Kapag pumasok na kayo dyan wala nang atrasan. Kailangan panindigan nyo na yan habang buhay. Kung magpapakasal lang kayo dahil lang sa nabuntis ka, Ophelia, sa tingin ko mag-isip-isip na muna kayo. Napag-isipan na po namin to, Tito Emong, at nagkasundo na po kami. Ophelia, Opo, Pa. Kaya po, nandito po kami para hihingin po namin ang basbas ninyo. sige. Binabasbasan ko na kayong dalawa. Sana kapag mag-asawa na kayo punuin nyo ng pagmamahala ng pagsasama ninyo. Gabayan sana kayo ng Panginoon sa pagbuo nyo ng pamilya. Nilo, honeymoon natin ngayon. Dapat masaya tayo ngayon. Pasensya ka na kung civil wedding lang ang naibigay ko sa'yo at hindi kasal sa simbahan. Tsaka, lulungkot din ako kasi di ka man lang nakasuot ng wedding gown kasi kapos na kapos tayo sa budget. Ayos lang yun sa akin. Hindi naman kailangang magarbong kasal natin. Ang importante, nadaos natin yun ng masaya kasama mga mahal natin sa buhay. Di bali, Ophelia. Alang araw, bibigyan din kita ng maganda at magarbong kasal sa simbahan. Pangako ko yan sa'yo. Huwag ka nang malungkot, mahal ko. Pagkatapos natin kumain dito sa restaurant, may pupuntahan pa tayong maganda at exciting, di ba? Oo, mahal ko. Sorpresa ko yun sa'yo. Sigurado ako magugustuhan mo yun. Nilo, salamat ha. Kasi sa dinami-rami ng babae sa mundo, ako ang napili mong mahalin.
Pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Basta, Ophelia, pinapangako ko sa'yo na magiging mabuting asawa ko sa'yo. Ako rin, Nilo. Pangako, magiging mabuting may bahay ako sa'yo. Oh, Ophelia, napasyal ka sa bahay. Si Nilo, bakit hindi mo kasama? Abala si Nilo sa kanyang trabaho. Panay ang overtime niya sa trabaho para sumweldo siya ng malaki at makaipon para sa panganganak ko sa susunod na 3 buwan. Siya nga pala, nasa uling trimester ka na ng pagbubuntis. Medyo delikado na yan, Ophelia. Kailangan mo mag-ingat, ha? Opo, alam ko po yun pa. At teka, bakit parang malungkot ka, anak? May problema ba kayo ng asawa mo? Naaawa po ko kay Nilo pa. Kasi kitang-kita ko na napapagod na siya sa trabaho para lang maitaguyod ako at ang magiging anak namin. Tapos hindi pa kami madalas magkasama. Namimiss ko siya palagi. Konting tiis lang, Ophelia. Darating din ang panahon at malalampasan niyo rin ang mga pagsubok sa buhay ninyo. Opo pa, manganak lang po ako. Magiging maayos na po ulit ang lahat. Basta anak, tatandaan mo palagi. Magtiwala ka lang sa asawa mo. Alam kong hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal ka ni Nilo. Hello? Ako to, Ophelia, si Ming. Oh, buti naman at napatawag ka. Nandito ako sa mall. Tumatawag sa payphone. Naisipan ko lang kasi na kumustahin ka. Paano naman kasi ang tagal na natin hindi nagkakausap eh. O ano, kamusta ka na? Eto, mag-isa ngayon sa bahay. Ha? Eh bakit naman? Nasa Pampanga si Nilo ngayon eh. Na-assign kasi siya para mag-supervise sa kakabukas lang na branch nila. Sa Sabado pa ang uwi niya. Naku, mag-isa ka pala ngayon sa bahay ninyo. Oo. Eto nga medyo nabobore ako eh. Hindi rin ako makakilos kasi ang laki na ng tiyan ko. Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo? Magwawalong buwan na. Payo sa akin ng doktor, huwag akong magagalaw masyado. Baka makunan daw ako eh. Sa totoo lang, Ming, delikado ang pagbubuntis ko. Sabi sa akin, hindi raw masyadong makapit ang bata. Kaya ito, iniinuman ko pa ng pampakapit. Baka nga rin magsisaryan ako kapag nanganak. Naku, ganun ba? O sige, Ophelia. Bukas dadalawin kita dyan sa bahay ninyo. Total, day off ka naman sa work. Diyan ako mag-stay hanggang gabi para naman may makasama ka. Magdadala din ako ng madami pagkain. Teka, ano bang pagkain na favorite mo? Fresh milk, pinya, at saka biko. Yun ang paborito kong kainin ngayong buntis ako. Okay, magdadala ako ng mga favorite mong pagkain bukas. Aarkila din ako ng kahit mga 3 CD ng pelikula para may mapanood tayo. Ming, salamat ha. Wala yun, Ophelia. Basta hintayin mo ako bukas Baka 10:00 ng umaga nandyan ako. Sige, hihintayin kita. Buti naman nakakaya mo pang mag-isa rito sa bahay. Iniisip ko na lang na darating din ang panahon magiging normal din ang buhay namin ni Nilo. Sa ngayon kasi, kailangan niyang kumayot para sa panganganak ko sa darating na Hunyo. Siya nga pala, Ophelia. Pagkatapos mo mga anak, may balak ka bang pumasok sa trabaho mo? Mukhang malabo, Ming. Bakit naman? Sayang naman yung natapos mo tapos may bahay ka lang.
Pagkapanganak ko, syempre mag-aalaga pa ako ng anak ko. Uy, pwede mo namang ipaalaga yun sa papa mo O kaya doon sa kapatid mong babae, si Oni. Ayokong bigyan ng alagain sina Papa at Oni. Matanda na si Papa para alagaan ng sanggol. Si Oni naman, nag-aaral pa yun. Makakaistorba lang sa kanyang pag-aalaga ng bata. At saka nakiusap na sa akin si Nilo na kung pwedeng magstay na lang ako sa bahay para alagaan ng anak namin at para manatili ang kalinisan at kaayusan ng bahay namin. Naku, Ophelia, malulosyang ka niyan. Ganun talaga. Malosyang man ako. At least proud ako na naging mabuti akong ina at may bahay. Sa bagay, naiintindihan kita. Tayo naman kasing mga babae, kapag dinali na tayo ng ating mother's instincts, handang kalimutan yung mga pangarap natin sa sarili para sa pangarap ng ating family. Basta, Ming, handa akong isakripisyo ang pangarap ko noong dalaga pa ako. Dahil ang pangarap ko na lamang ngayon, makitang masaya at successful ang pamilya ko.